Kamusta, aking mahal na kapatid na lalaki, aking mahal na kapatid na babae? Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay mapasa iyo at sa iyong pamilya, ngayon at magpakailanman. Amen! Ako si Pierre Antonio Jr. at ako'y lubos na nagagalak mga kapatid na narito muli upang ibahagi ang aral ng salita ng Diyos. Tulad ng alam mo, dito ay hindi ako nagsasalita tungkol sa relihiyon. Ang pinag-uusapan ko lang ay ang Ebanghelyo na makapangyarihang magligtas sa atin. Tama iyon kung isa sa buhay natin, hindi ba? Wala ring saysay kung makikinig lang tayo tungkol sa Biblia. Wala ring saysay kung tayo'y mananalangin lang. Kung hindi natin isinasabuhay araw-araw ang natutunan natin, dapat ipakita natin ang pananampalataya sa gawa. Amen. Tulad ng sinabi ko, palagi kong sinasabi dito, maraming tao na hindi kailanman pupunta sa simbahan, hindi kailanman magbabasa ng Biblia, pero titingnan kanila at makikita nila kung may pagkakatugma ba ang sinasabi mo tungkol kay Jesus sa paraan ng pamumuhay mo. Dahil hindi naman perpeksyon ang hinihintay ng mga tao, ang hinihintay nila ay pagkakatugma. Gusto nilang makita kung isinasabuhay mo ang ipinaglalaban mo. Ngayon, pag-usapan natin ito mga kapatid. Nandito ako, nagdarasal at humihingi kay Diyos ng salita para sa inyo. Gusto kong sabihin na ang pananampalataya mo ay masusubok lang sa panahon ng pagsubok. Hindi mo malalaman laki ng pananampalataya mo hanggat di ka sumasailalim sa pagsubok o laban. At madalas kong sinasabi kung ano ang sinasabi mo, kung ano ang iniisip mo, kung paano ka tumutugon. Sa disyerto, ikaw ang magtatakda kung gaano katagal ka mananatili roon. Mga kapatid, maraming tao na habang nasa gitna ng disyerto, puro reklamo lang, puro negatibong bagay lang ang nakikita. Tingnan mo, nagiging mapait at masungit ang mga tao. Wala namang patutunguhan yan. Kaya gusto kong ipakita sa iyo na pinakamainam ang magpatawad ka muna. Kahit sino pa yan, kailangan mong magpatawad kahit may gumawa ng masama sa iyo. Alam mo kung bakit? Dahil araw-araw kang pinapatawad ni Jesus. Kung hihingi ka ng tawad, kahit ano pa ang nagawa mo. Nangako ang salita ng Diyos sa unang Juan, Kabanata 1, na kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat ang Panginoon na tayo'y patawarin at linisin tayo sa lahat ng kasamaan at karumihan ng ating puso. Amen. Kung pinatawad ka ng Diyos, dapat ka ring magpatawad. Magsimula na tayo. Babasahin ko lang ang isang talata. Bago yon, paki-subscribe sa aking channel. Mabilis lang ito. I-click mo lang dito. Sa button na mag-subscribe. Nasa ibaba lang ito. Kapag naklik mo na ang button na iyon, may lalabas na maliit na kampana. Mahalagang i-click mo ang kampanang iyon at piliin ang opsyon na lahat. Ayos ba? Sa ganitong paraan, matatanggap mo lahat ng video ko at iniimbitahan kitang manood tuwing hapon na tunay na biyaya. 12:30 ng hapon, naglalagay ako ng bagong mensahe araw-araw. Tama ba mga kapatid? Tara na! Tingnan ninyo, gusto kong basahin para sa inyo ang isang talata na nasa Santiago, Kabanata 1, Talata 21. Pagkatapos, babasahin ko ang talata 22. Pero gusto ko munang pag-usapan itong talata dito. Tingnan ninyo kung ano ang nakasulat. Ang galit ng tao ay hindi nagbubunga ng katarungan ng Diyos. Mga kapatid, napakalalim at napakamakapangyarihan ng talatang ito. Tingnan ninyo ang sinasabi ni Apostol Santiago. Ang galit ng mga tao ay hindi nagbubunga ng katarungan ng Diyos. Ang ibig niyang sabihin, kung ipapakita mo ang galit mo at gagantihan mo lahat ng ginagawa ng tao sa iyo, alam mo ba ang mangyayari? Hindi kikilos o gagawa ng katarungan ng Diyos para sa iyo at iyan ang problema, mga kapatid. Alam mo ba ang nangyayari kapag ang Kristiyano ay naapi, pinahirapan o siniraan? Hahanapin niya ang karapatan niya, gagawa ng paraan para manggulo at mapagbayad ang taong iyon. Mga kapatid, hindi iyan Kristiyano. Sabi ni Jesus, kung may sumampal sa iyo, iharap mo ang kabilang pisngi. Hindi sinabi ni Jesus na magpakatanga at tiisin ang pang-iinsulto. Ang ibig niyang sabihin, huwag gantihan ng masama, kundi gantihan ng mabuti ang masama. Amen. Sinasabi ng Biblia na dapat nating ipagkatiwala ang lahat ng bagay sa mga kamay ng Diyos dahil ang katarungan, ang paghihiganti ay sa Kanya. Kaya, hindi natin tungkulin ang maghiganti o gumanti. Dapat tayong manalangin at ipagkatiwala ito sa Panginoon. Dahil sinasabi ng Biblia na si Jesus ay hindi gumaganti kapag siya ay pinupuna ng mga tao.
At isipin mo, mabibigat ang mga batikos sa kanya, ha? Si Jesus, puspos ng Espiritu Santo, gumawa ng mga himala, nagpagaling ng may sakit at nagpalaya ng inaapi. Sabi ng mga relihiyoso, pinalalayas niya ang mga demonyo dahil inaalihan din siya ng demonyo. Ginagamit niya ang kapangyarihan ni Beelzebub, pinuno ng mga demonyo. At hindi lang iyon. Kapag si Jesus ay kasama ng mga makasalanan, sinasabi nila, si Jesus ay matakaw, lasenggo. Mga kapatid, siguradong nasasaktan at na-o-offend si Jesus dahil alam niyang hindi siya ganoon. Ngunit hindi kailanman gumanti si Jesus. Tinitiis niya ito dahil alam niyang ang katarungan at paghihiganti ay para sa Ama. Ang Diyos ang dapat gumawa ng lahat ng bagay. Amen? Ang Diyos ang dapat magprotekta sa atin. Pero ang sinasabi dito ay ganito. Tingnan mo, kung magagalit ka, kung gusto mong maghiganti o gumawa ng sariling katarungan, hindi kikilos ang Diyos. Basahin ko ang kasunod. Tingnan mo ang bersikulo 22. Kaya alisin ninyo ang lahat ng karumihan, lahat ng kasamaan at tanggapin ninyong may kababaang loob ang salita na itinanim sa inyong puso, dahil ito ay may kapangyarihang magligtas sa inyo. Huwag lang kayong makinig sa salita, isabuhay ninyo ito. Kung hindi, nililin lang ninyo ang inyong mga sarili. Mga kapatid, sinasabi dito ang ganito. Tingnan ninyo, alisin ninyo ang lahat ng kasamaan, lahat ng karumihan sa inyong puso. Tanggapin ninyo ang salita ng Diyos na inilagay sa inyong puso dahil ito ang makapagliligtas sa inyo. Mga kapatid, sabi ni Jesus, tingnan ninyo, kayong nakakakilala sa aking salita. Noy atay mo anan. Kapag nagsimula kayong gumawa ng masasamang bagay, kapag nagsimula kayong gustong maghiganti o maghustisya sa sarili ninyong paraan, at kahit pa kayo ay mahuli at makulong, hahayaan ko kayong manatili roon. Mga kapatid, si Jesus, kahit kailan, hindi niya tayo kinonsinti. Sinabi niya na pagtataksilan, pahihiyain, at kamumuhian tayo dahil sa pangalan niya. Dagdag pa niya, una nila akong kinamuhian. At sinabi ni Jesus ang ganito, tingnan mo, kung mag-aalay ka ng handog sa Diyos at nalaman mong may sama ng loob sa iyo ang kapwa mo, puntahan mo siya at makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. Pagbalik mo, manalangin ka at hanapin ang Diyos. Ibigay ang pinakamahusay. Kaya mga kapatid, kailangan ng Diyos na magpatawad ka dahil wala ring saysay. Sinasabi mong mahal mo ang Diyos na hindi mo naman nakikita, pero hindi mo kayang mahalin ang kapatid mo na nakikita mo. Si Santiago rin ang nagsabi niyan. Kaya kailangan nating isabuhay ito sa maliliit na bagay at pati na rin sa mga bagay na nakikita, sa mga bagay na nakikita ng lahat. Maging tapat ka sa Diyos at sa Kanyang salita. Amen? Iyan ang pinakamahalaga. Kapatid, tuwing ako'y mananalangin, una kong dinadala ang salita, ang turo, dahil ito ang humuhubog sa ating puso. Kung babasahin mo pa ito, sabi sa bersikulo 23, kung papakinggan mo lang ang salita pero hindi mo gagawin, parang isang tao na tumingin sa salamin, nakita ang sarili, pero pagtalikod niya, nakakalimutan niya kung ano ang itsura niya. Mga kapatid, ang taong nakikinig sa salita, pero hindi ito isinasabuhay, hindi siya kailanman magiging katulad ni Jesus. Hindi niya kailanman makakamtan ang wangis ng anak ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya, mga kapatid, mahalagang makinig sa salita, pero mas mahalaga itong isabuhay. May mga tao, mga kapatid, na kaunti lang ang alam tungkol sa Biblia, pero isinasabuhay nila lahat ng alam nila. Nakilala ko ang isang matandang babae na nagsabi, Pastor, tuwing magbasa ako ng Biblia, nalalabo ang paningin ko. Hindi ko mabasa ang mga letra. At nahihirapan talaga akong magbasa. Pero Pastor, pumupunta ako sa pagsamba at pinakikinggan ko ang pastor na nagsasalita, nangangaral at sinusubukan kong kunin ang lahat ng kaya kong matutunan. Para sa linggong iyon, maisabuhay ko ang sinabi niya. Mga kapatid, napakaganda ng sinabi niya. Alam niyo bakit? Mas mahalaga ang isabuhay ang salita kaysa makinig lang. Marami bang ateista sa labas, mga kapatid? Alam nila ang Biblia at mga turo, pero hindi nila ito isinasabuhay. Sabi sa Biblia, mabuti ang maniwala sa Diyos, pero hindi ito sapat dahil pati mga demonyo ay naniniwala at natatakot. Kailangan mong ipakita ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng iyong mga gawa, dahil ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Iyan ang nakasulat sa Biblia. Amen. Alam ko na may mga tao dito na naapi, dumadaan sa maraming pagsubok. Maraming tao ang bumabatikos, nanghahamak, nananakit,
kahit sa salita lang. Sabi ng Biblia, ang matamis na salita ay nagpapagaan ng kaluluwa at nagbibigay galing sa mga buto. Pero ang mapait na salita, ang mabigat na salita, kayang sirain ang kahit sinong tao. Kaya baka hindi ikaw ang inaapi, pero ikaw ang nagpapahirap sa ibang tao sa pamamagitan ng iyong mga salita. Alam mo ba ang dapat gawin? Una, humingi ng tawad sa Diyos. Pangalawa, lapitan at humingi ng tawad sa iyong kapatid. May mga taong hirap magsabi ng, "Patawarin mo ako." Minsan nag-aaway ang mag-asawa, sinasaktan ng misis tapos di humihingi ng tawad. Meron pa yung sikat na kasabihan, di ba? Yung nanakit nakakalimot pero yung sinaktan hindi, di ba? Kaya mga kapatid, dapat tayong magkasundo sa iba. Lalo na sa Diyos. Amen. Alam ko na kinakausap na ng Diyos ang iyong puso dyan. Gusto kitang ipagdasal. Ngayon, hihilingin ko sa Diyos na linisin ka, gaya ng sinabi ni Santiago. Iwaksi ang karumihan at kasamaan, at buong kababaang loob tanggapin ang salita sa iyong buhay. Amen. Kukunin ko na dito. Ang langis ng pagpapahid. Kahit malayo ka, gusto kitang pahiran, mga kapatid. May mahalaga rin akong sasabihin ngayon. Madalas, ikaw na nakikinig. Pakiramdam mo ikaw ang pinakamasamang tao sa mundo. Dahil madalas kang magkamali, marami kang nagagawang kasalanan. May mga kasalanan na sinasabi mo na ganito. Hindi, susunod na ako, magtatapat na ako sa Diyos. Pero di mo magawang makawala. Mayroon akong balita, magandang balita para sa iyo. Nakakagulat kasi kadalasan puro sermon lang ang naririnig mo sa ganitong sitwasyon. Kailangan mong magsisi kung hindi mapupunta ka sa impyerno. Pero ang gusto kong ibahagi sa iyo ay ito na lang, nakakabasa lang natin. Kung tatanggapin mo ang salitang ito na itinanim sa iyo, ililigtas ka nito. Kapag binasa natin ang salitang ito, ang iligtas ay hindi lang ibig sabihin ay dadalhin ka sa langit. Hindi. Dahil ang kaligtasan ay dahil sa biyaya, mga kapatid. Walang sino man ang makakapunta sa langit dahil sa sariling merito, sariling kakayahan. Hindi. Ang kaligtasan. Sinasabi sa Biblia, sa Efeso, Kabanata 2, talata 8 at 9, ganito ang sabi, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng biyaya. Amen? Pananampalataya kay Jesus. Siya ang nagligtas sa iyo. Hindi mo kayang makarating sa langit sa pamamagitan ng mabubuting gawa o pagsisikap na magkamali ng mas kaunti. Hindi relihiyon, kundi sakripisyo ni Jesus para sa iyo sa krus. Pero sa kontekstong ito, ang salitang kaligtasan ay hindi lang, kaligtasang walang hanggan o buhay na walang hanggan. Hindi. Sabi sa Biblia, tingnan mo, ang salitang itinanim sa iyo ay may kapangyarihang iligtas ka mula saan? Mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Mga kapatid, ipapaliwanag ko, pag ibinigay mo ang buhay mo kay Jesus, magsisimula ang prosesong tinatawag na pagpapakabanal. Ito ang oras na pumapasok ang Espiritu Santo sa iyo. Habang binibigyan mo siya ng puwang, nililinis ka niya sa kasalanan at inaalis ang lahat ng kasamaan sa iyo. Ang dating nagnanakaw, nagsisinungaling at nananakit ng kapwa ay tumigil na sa paggawa ng mga iyon. Ngayon, nagiging mapagmahal na siya basta't tanggapin niya ang salita ng Diyos at tunay na magpasakop sa Panginoon. Kahit ganoon, mga kapatid, marami pa ring maka-Diyos na tulad mo na nandito at nakikinig ngayon na may matinding hangaring lumakad kasama ang Diyos. Pero parang laging may humahadlang sa iyo, isang kasalanan, isang kahinaan ng ugali, isang bugso ng damdamin. Alam mo yon, hiyay na yon, isang bisyo na paulit-ulit mong ginagawa. At madalas, ito ay konektado pa sa ating pagkabata. Alam mo yon, kapag bata pa tayo, doon nabubuo ang ating pagkatao. Ang mga natutunan natin ay humuhubog sa ating pagkatao at kalooban. Madalas, may mga trauma tayong naranasan noong bata pa tayo, di ba? Yun yung mga pagkakataon na may nagsasabi ng isang bagay na baka hindi naman talaga mali, pero nasasaktan ka pa rin. O kaya may nangyayari o may ginagawa ang ibang tao sa buhay mo at unti-unti kang nasasaktan sa loob. Dahil dito, marami ang nalululong sa bisyo tulad ng labis na pag-inom at iba ay napupunta sa prostitusyon o pornografiya. Kadalasan, konektado ito sa mga naranasan natin nung bata o kabataan. Mga kapatid, kapag lumapit tayo kay Jesus, sinasabi sa Biblia sa 2 Korinto, Kabanata 5,
na ang lahat ng bagay ay naging bago. Lahat ng nakaraan ay lumipas na. Lahat ng nakaraan ay naiwan na. Kapag sinabi ito sa Biblia, tinutukoy nito ang espiritual na buhay, na ipinanganak kang muli mula sa kadiliman. Ngayon ay nasa liwanag ka na. Dati kang nasa panig ng kaaway. Ngayon ay kasama mo na si Jesus. Amen. Hindi ibig sabihin nito na ang mga trauma mo sa nakaraan, ang iyong mga pangangailangan, ang iyong mga emosyonal na kakulangan, mga kahinaan ng laman. Hindi titigil agad ang mga iyon, mga kapatid. Tulad ng sabi ko, nasa proseso ka pa ng pagpapakabanal. At madalas kang natutokso, madalas kang nanghihina sa iba't ibang dahilan, di ba? Doon, pakiramdam mo ikaw ang pinakamasama, na hindi ka pinapatawad o iniwan ka ng Diyos. Pero hindi ganoon, mga kapatid, iyan ang magandang balita. Laging handang magpatawad ang Diyos sa iyo. Kung nagpapatawad ka rin sa iba at hinahanap ang magandang relasyon sa kapwa, ang dugo ni Jesus ay patuloy na maglilinis sa iyo mula sa kasamaan. Amen. Tanggapin mo ang kapatawaran ng Diyos. Gusto ko ngayon, nilagay ko na rin ang langis dito sa aking mga kamay. Gusto kitang ipagdasal at mamagitan para patawarin ka ng Diyos. Dapat mo ring pagsisihan ang iyong kasalanan. Tuloy lang tayo mga kapatid, kahit nagkamali ka dito. Subukan mong itama, subukan mong pagbutihin, maging mas mabuting tao. Mas mabuting anak, mas mabuting ama, huwarang ina. Subukan mong maging ibang tao at sasamahan ka ng Diyos. Bibigyan ka niya ng kakayahan. Sa huli, ang pagbabagong hinahangad mo ay hindi nagmumula sa iyo. Hindi ito dahil sa sarili mong gusto, kundi kay Jesus. Ang Espiritu Santo sa iyo ang huhubog sa iyong pagkatao. Siya ang magbabago sa iyo simula ngayon. Amen. Iaabot ko na ang aking kamay. Pumikit at manalangin tayo. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, kami ay lumalapit sa iyong harapan sa sandaling ito at nais ka naming pasalamatan, aking Diyos, para sa panibagong araw ng buhay. Salamat Ama sa espesyal na sandaling ito, Panginoon. Ang saya matanggap ang iyong pag-ibig, kapatawaran at biyaya. Ama, alam ko na maraming tao ang dumating dito ngayon na pakiramdam ay lubos na walang laman, lubos na naliligaw sa buhay, at lubos na nawawalan ng pag-asa. Ngunit kinausap mo sila, Ama. Natutunan namin na kung magagalit tayo, hindi tayo poprotektahan o gagawa ng katarungan ng Panginoon. Ama, humihingi kami ng tawad sa iyo. Ilang beses, aking Diyos, na kami ay sumagot pabalik. Ilang beses kaming nagalit sa mga tao, nagmura, nanakit. O Jesus, hubugin at linisin mo ang aming pagkatao at puso. Aleluya! May ilan dito na nagsabing tumagos ang salitang ito. Panginoon, hipuin mo ang aming puso. Diyos, alisin mo ang lahat ng kasamaan at dumi. Aleluya! Alisin mo, Ama, lahat ng kasalanan at mga bagay na naglalayo sa amin sa Panginoon. Diyos, iniunat ko ang aking kamay para sa mga kapatid na ito. Hinihiling ko na ang pagpapahid ay magwasak ng lahat ng tanikala. Naway dumating ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa taong ito. Alisin ang kapangyarihan ng kasalanan, ang kapangyarihan ng mga bagay ng mundong ito. Hindi kami maakusahan ng kaaway, Ama, dahil ikaw ang nagbigay katwiran at nagpoprotekta sa amin laban sa kasamaan. Salamat, Jesus, na nauunawaan mo ang aming kahinaan at pagkukulang at hindi mo kami hinahayaan manatili sa ganoong kalagayan. Palagi mo kaming tinatawag pabalik sa iyong presensya. Tinatawag mo kami para sa pagtutuwid, para sa pagbabago ng asal, pagbabago ng buhay. Salamat, aking Diyos, para sa mga sandaling ito ng panalangin na ginagawa namin dito, araw-araw, ang panalangin sa umaga, ang panalangin sa gabi, Ama. Maraming himala ang nangyayari, Diyos. Salamat, Panginoon, dahil sa iyong biyaya, narito kami. Salamat din sa mga taong sumusubaybay sa panalangin ito. Ama, iunat mo ang iyong kamay sa lalaking ito, sa babaeng ito, at sa bahay na ito. Naway matanggap nila ang kaligtasan. Ama, ang iyong lakas at pag-asa mula sa Panginoon, ang kagalakan mula sa iyong puso. Panibaguhin at ibalik mo, Ama, ang lahat ng lakas. Ibalik mo ang mga pagsasama, aking Ama. Ilan na bang mag-asawa ang nag-aaway, aking Diyos? Hindi natatapos ang kanilang pagtatalo. Laging may diskusyon, laging may hindi pagkakasiya. Jesus, ilagay mo ang pag-ibig sa puso ng babaeng ito para sa kanyang asawa.
Ipatong mo ang iyong kamay sa mga anak, ibalik ang relasyon, magdala ng kapatawaran, kagalingan at kalayaan. Salamat Jesus sa napaka-espesyal na sandaling ito. Aking Ama, bigyan mo ng kakayahan ang mga taong ito na makasama ko sa panalangin tuwing umaga at gabi. Mahalaga ang mga sandaling ito, O Diyos, at iniaabot din namin sa iyong mga kamay ang mga taong ito na kasalukuyang may sakit. Ilang tao ngayon, O Diyos, ang tumatanggap ng panalangin para sa kagalingan at nangangailangan ng himala. Jesus, ibalik mo, aking Ama, nang lubusan ang kalusugan ng taong ito. Naway makalabas siya sa ospital na taas noo, na muling naibalik ang kalusugan at ganap na gumaling. O Diyos ko at Ama, hinihiling ko ang kagalingan. Bawat isa sa mga taong ito na naglalagay ng kamay sa kanilang karamdaman, sa sugat, sa sakit, Jesus, pagalingin mo ang taong ito. Hindi dahil sa amin o kanino man, kundi dahil tapat ka, Panginoon. At sinasabi ng iyong salita sa Isaiah 53 na dinala mo ang lahat ng aming mga karamdaman. Salamat Jesus sa lahat. Ikaw ay kahanga-hanga, Panginoon, at kami nagpapasalamat sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Kaluwalhatian sa Diyos. Alleluia.